Yung mga ano dyan, supporter ni Martin Romualdez. Warning. Matitrigger kayo sa vlog na to. Warning. Paalala, ang susunod na episode ay matitrigger sa mga supporter ni Martin Romualdez. So, so there. Ayan. So, good luck. Good luck na lang sa inyo. You've been warned. Viewer discretion is advised. So, bahala kayo kung ma-offend kayo o hindi. Ito kasi nangyari. Ano ba kasing naganap? Yesterday, nagsalita si VP Sara. Out of the blue. Well, hindi man out of the blue, pero may lumabas na interview ni VP Sara. Na nagtataka daw siya kung bakit inaatake niya, referring to Martin Romualdez, ang kaalyado ng administrasyon. Yun. Pinunod natin yung kahapon eh. Sana ba yun? Ito ba yun? Ito yun. Panoorin natin ulit. As a reminder. Bilang paalala. Panoorin natin ulit, guys. Pero bago tayo pumunta dyan, as usual, mag-shoutout tayo sa mga kaibigan natin sa Sendwave! Yan. Kung kayo ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, may pwede na magpadala na inyong mga remittances sa Pilipinas. Gamit po ang Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay download ng Sendwave app. Okay, gawa kayo ng account. Lagay nyo ba account details na dyan. At pwede na magpadala sa GCash, Cash Pickup, at iba't ibang mga bangko sa Pinas. At also, kapag ginamit nyo pa kayong promo code na Coach Jared, makakakuha pa kayo ng karagdagan $20 free credit. Kaya mga kutsaro, gamitin na si Sendwave for all of your remittance needs. Okay. Ma'am, kamusta po yung relationship with Speaker Romualdez na po? One last na lang po, ma'am. Kamusta po relationship po niyo with Speaker Romualdez? Sa tingin mo, kamusta kaya ang relasyon namin dalawa? Well, sinabi naman po ni Speaker na you're okay naman po in previous interviews, pero ano po ma'am, just to make it short and simple lang po. Oo. The very best description and comment kung ano ang relasyon namin ni Speaker Martin Romualdez is galing kay Senator Amy Marcos. Marami ang hindi nakakaintindi kung bakit inaatake mo ang kaalyado ng administrasyon. Doon ang galing yun. Yan. Doon ang galing yun, guys. Ano to ba kasi yung sinabi? Ngayon babalikan natin. Ano ba yung reference na sinabi ni VP Sara? Yung sinabi daw ni Senator Amy. Ito kasi yung sinabi ni Senator Amy na hinighlight din niya dito sa kanyang mensahe noong January 2024. Sabi niya, maraming salamat, Senator Amy, sa iyong suporta. Ano yung kanako? Sa akin. Baka yun yung sa akin. Aming pamilya, sa mga Dabawenyo at syudad sa Davao. Hindi ko alam yung iba. Tapos, prinsipyo lang ang meron kami, wala nang iba na isang salita para sa kapakanan ng bayan. Ito lang ang pinagmamalaki namin, pagpalain ka nawa ng Senyor Santo Niño. Viva Pete Senyor. Tapos, pinost niya tong quote na to. Sabi niya, di Senator Amy. Ayan, no? Yan. Pinost na tong quote na to. Ang sabi daw ni Senator Amy, alam ko may tampo yun sa akin. Mula nung October dahil nga sinabi ko na pro Duterte ako. Kasi gusto ko ngang masalba at huwag masira ang unity team. Bakit tayo nakikipag-away? Hindi naman sila nakikipag-away. Ang tapang-tapang nga ng mga Duterte pero hindi naman tayo tinatapangan. Talagang mababait sa atin. Ano bang problema? Yun. Etong sinabi niya na to ay in reference doon sa question sa kanya tungkol sa relationship din nila ni Martin Romualdez. Ba't ba ang dami interesado sa relationship ni Martin Romualdez? In reference to the strained relations between herself and House Speaker Martin Romualdez, as well as her unwavering support for the Dutertes, the individual expresses her perspective. January 16 yan sinabi. Sa unang balita. Yun. So, ito yung sinasabi.
ni VP Sara na wala raw masyadong nakakaintindi sa sinabi ni Senator Amy kung bakit inaatake mo ang kaalyado ng administrasyon. Yun yung ano, yun yung yung kasi sinabi ni VP Sara dito eh. Bakit inaatake mo ang kaalyado ng administrasyon? Okay. Ito lang yung akin dyan. And you know, ang iniisip ko kasi dito mga kotsero yung ano eh, pagiging yung ordinaryong tao lang. Diba? Kung ordinaryong tao ka lang na may kausap ka ng ganito or may alam ka na away o gulo, eh iisipin mo, bakit ayaw nyo linawin? Iba? Ba't ayaw nyo linawin? Kung hindi malinaw sa taong bayan kung bakit sa inyong pananaw, inaatake kayo ng inaatake kayo ng isang kaalyado ng administrasyon, sana kayo na lang din na maglinaw. Kasi mukhang kayo lang nagkakaintindihan eh. Mukhang kayo lang kasi nagkakaintindihan. So, sama nyo naman kami sa kwentuhan nyo. Pakisama naman kami sa mga pangarap nyo, guys. Diba? Kung gusto nyo maintindihan namin, maintindi nyo. Ako, may mga personal reasons ako kung ba't ayoko kay Martin. And it doesn't involve, well, to some degree, it doesn't involve my support of VP Sara and Senator Amy. It doesn't involve that. Yung aking observation kay Martin Romualdez was born out of observation. Inobserbahan ko yung galawan niya. At nung inobserbahan ko yung galawan niya, na-realize ko, wala siyang pinagkaiba kay GMA. Ako yun. Kasi ako, kaya kong gumawa ng sarili kong opinion. Ako yun. But I don't know yung sa iba. I don't know kayo. Hindi ko alam yung opinion nyo. And I don't intend to change your opinion. Wala akong pakialam sa opinion nyo. Whatever opinion nyo hold, bahala kayo. Walang problema. Walang problema dun. Ang akin lang, maging malinaw kayo sa pinapaniwalaan nyo. Diba? Maging malinaw kayo. Alamin nyo kung ba't kayo sumusuporta. Ako kasi alam ko kung bakit ako hindi sumusuporta. At it seems, of course, kung if anything, si Martin Romualdez learn from the best. Ikaw ba naman taga-lakas CMD eh. Ikaw ba naman ang naging, at one point, naging mentor si GMA. So, wala problema. Di ba? Matututo ka talagang mamuliti ka. Siyempre. Di ba? So, ang akin lang, kung sa palagay nila VP Sara at nila Senator Amy, hindi natin naiintindihan yung kanilang pinanggagalingan, I think the responsibility of explaining that is on you. Nasa inyo po. And I'm not saying na mali si VP Sara. No, I'm not even there yet. Wala pa ako dun sa sinasabi. Kasi meron syempre, may mga comment dito sa chatroom natin, sabihin, hindi, mali si VP Sara, siya nag-upisa na lahat ng ganito, etc. Sa akin kasi, mababaw na dahilan yun eh. Mababaw yun eh. It's very shallow. Maraming, ang politika, mga kotsero, para yung relo. Maraming moving parts yan. Hindi mo lang pwedeng sabihin na, hindi, kasalanan lang nitong parte na to, kaya nasira yung buong relo. No, it doesn't. It doesn't work like that. Sa sobrang daming moving parts, maraming kang pwedeng interpretation sa isang sitwasyon. At may mga tao din magsasabi na hindi, inosente si speaker, etc. Malay nyo, yung silence niya is his way of getting back, di ba? Hindi natin alam.
or parang ginagawa ng mga Marcoses before sa lahat ng issue na binabato sa kanila, tumatahimik na lang sila kasi eventually it will die out. Di ba? So, again, mga kotsero, silence is also a strategy. Kung strategy yung pagsagot, silence is also a strategy. So, dahil binring up ito ni VP Sara sa Pilipinas, sa mga political animals ng Pilipinas, I think it's up to them to explain why. Bakit nyo nafe-feel yan? And up until today, hindi natin alam. Bakit? Hindi natin alam kung bakit. Meron akong mga ideas kasi syempre prior to me choosing to separate myself from the DDS and the loyalistas. And I mean mga content creators, mga vloggers, etc., etc. Prior to that, yung mga parehong kampo na yan, nag-feed sa akin ng impormasyon. Kesyo si ganito daw ay ganito, tapos sa mga DDS naman, kesyo si ganito ay ganito. So, para akong repository ng impormasyon. So, maraming talaga dyan. Maraming opinion dyan. Pero if you feel this, it's up to you to explain to us. Bakit? Bakit mo nafe-feel na inaatake ka? And ang pangit lang nung sasabihin mo na na hindi naiintindihan ng karamihan yung sinabi ni Senator Amy Marcos. That's not an explanation eh. Ano yung sinabi ni who's that guy? Si Piolo Pascual. I deserve an explanation. Yon, ganon. I deserve an answer. Yon, ganon. Oo, we don't deserve that kind of answer. If you feel na inaatake kayo, then make us realize why. Para alam namin kung anong iisipin namin. And syempre ide-defend nung sarili niya, yung nung kabila, yung sarili niya. O kaya nagsalita siya kanina na namimiss na raw niya si VP Sara. I don't believe it one bit. I know that's politics, pero di ba? Ang weird eh. Sabi niya, Romualdez on VP Sara Duterte, I miss her. Jowa yan. Jowa yan. I miss her. Ano ba yun? Ay, nako. Tuloy na. Panoorin natin itong video na to. Namimiss na raw ni Speaker Martin Romualdez na makatrabaho si Vice President Sara Duterte. Kasabay niyan, itinanggi ng Speaker ang paratang na inaatake niya raw ang mga kaalyado ng administrasyon. Nagbabalik si Marian Enriquez. Gusto lang po, namimiss ko siya kasi dati marami kami magkasama. Pero sa ating our work now, she as Vice President and the Secretary of DepEd, and me being the Speaker. Yan ang sagot ni House Speaker Martin Romualdez nang tanungin siya tungkol sa relasyon nila ni Vice President Sara Duterte. Pero sa naunang panayam sa bise nito lang Miyerkules, nilinaw niyang hindi malalim ang pagkakaibigan nila ni Romualdez at sa katunayan, tila may hidwaan pa nga. Ma'am, kamusta po yung relationship with Speaker Romualdez? Sa tingin mo, kamusta kaya relasyon namin dalawa? The very best description and comment kung ano ang relasyon namin ni Speaker Martin Romualdez is galing kay Senator Amy Marcos. Marami ang hindi nakakaintindi kung bakit inaatake mo ang kaalyado ng administrasyon. Hindi naman daw malaman ni Romualdez kung anong hugot ng sinasabi ni VP Sara. Baka raw nakikinig ang bise sa mga marites o yung nagkakalat ng chismis. I have not attacked any ally of this administration. I don't know what I have said or done to attack her. Please identify those actuations, if any. Kung nakikinig sa mga marites o kung kaninong senadora dyan,
That's up to her. Sa kabila niyan, giniit ni Romualdez na nirirespeto at sinusuportahan niya si Duterte bilang Vice President at Education Secretary. Katunayan, That's siya all raw ang politics. tumayong campaign manager ni VP Sara noong eleksyon. Pero dati na rin sinabi ng vice na walang kinalaman si Romualdez sa desisyon niyang kumandidato Vice President. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Mga kapatid, Luchi That's all politics. That's all politics. Siyempre, who would admit, 'di ba? Wala namang tao na medyo nag-iisip na aamin na hindi kami okay. 'Di ba? Si VP Sara, ayun, inamin niya, yan tuloy na ano siya, naiipit siya. Oo. That's all politics. I mean, 'di ba? Wala naman taong aamin eh. Ayan, again, ito, tulad niyan, si VP Sara, umamin siya na hindi sila okay. Hindi sila na nagtataka siya, na ganto, ganyan. O, di nabalikan siya. Nabalikan siya. Huwag ka na, Luchi. Puro si Luchi. Huwag ka na, Luchi. Yan. O, di nabalikan siya. Mga kotsero, wag niyong kalimutan, politics is all about optics. Optics. Kung ano yung nakikita. Nakikita, naririnig, naobserbahan. Yun yung importante dyan. And Martin Romualdez being a congressman for a long time already. Master na niya yung optics. Si VP Sara is an obvious novice. Hilaw eh. Novice. Baguhan. I mean, you can play it off. Sasabihin nila, hindi, sincere lang si VP Sara, etc. Ganun talaga ang mga Duterte. They say what they mean and they mean what they say. They don't play politics. Really? Huwag nyo ang gabulahin ng ganyan. Sa dinami-dami ng sinabi ni Digong, nag-backtrack siya. Don't tell me. Ang bansag nyo nga kay Digong, genius strategist. Diba? Yan ang bansag nyo kay Digong Genius strategist. So, in the battle of optics, in the battle of optics, nalalamangan siya palagi ni Martin Romualdez. In the battle of optics. And I don't care, and the public doesn't care if you are sincere in what you're saying or not. Kasi lahat ng pwedeng lahat ng sincerity mo mauubos yan kapag ikaw ay namarkahan na. Oh. Kahit gaano ka ka-sincere, basta pag namarkahan ka na, walang pake kung kahit gaano ka kasinsero. And right now, si VP Sara is not doing well. For the past feeling ko yung mga PR advisors ni VP Sara masyadong they're overestimating the Duterte brand. Kailangan nyo lumabas-labas dyan sa echo chamber nyo, kayong mga PR people ni VP Sara. You need to get out of your echo chambers. At alamin nyo yung totoong nangyayari on the ground. On the ground. Kasi bawa niyan, si Malutiquilla, sinabi lang niya sa isang interview,
Sabi niya, I don't think the Duterte magic, something like that. Hindi magic yung word or basta something related or synonymous to magic. The Duterte something is already gone. Ganun. Really? Ako nga, nasumuporta kay Digong eh. Nahihirapan na akong suportahan siya ngayon. Bakit? Ang hirap na suportahan ng mga pinagagawa niya before eh. Talo niyan, lalabas yung 51 billion. Ay, lang ya. So ito pa yung nakakatawa dyan Nakakatawa dyan, yung mga vloggers sasabihin, hindi, balimbing ka lang, ganyan. Kaya ginaganyan mo si Digong, ganyan. Kasi may mga nagme-message sa akin na gano'n eh. Balimbing ka lang, etc. May kilala nga ako eh. Nung panahon ng kampanya, galit na galit siya kay Digong. Tapos, nung after na manalo si BBM, nagalit naman siya kay BBM. Tapos ngayon, 100%. Plan B pa raw, si Sara daw ang ilagay na presidente. Anong tawag mo dun? Yun ang balimbing. Diba? Pero sa kanila, okay lang yun. Okay lang yun. No? Okay lang yun. Hindi ako balimbing. Nagpapalit lang ako ng paninindigan. Kasi nakikita ako na ganito, ganyan. Pero pag ibang tao ang gumawa, sabihin nila balimbing. Ang tawag doon, double standard. Yan ang tawag doon. So, in the battle of optics, obviously, natatalo na si VP Sara. She really needs to syempre, sasabihin ng mga DDS, hindi naman ganyan si VP Sara eh. She always means what she says and she says what she means, etc. Wag na siya magpolitika. Or sa Davao na lang siya. Because, lagi rin naman natin sinasabi to, sinasabi rin naman to ng may ibang vloggers, politics is addition. You don't expect that you will be supported by people if you keep on making enemies. So, yun. So right now, sa battle for optics, talo si VP Sara. It's very obvious. Kaya talo si VP Sara. Lalo na, babalikan ko lang yung punto ko kagabi, na hindi rin siya masyado nagpapakita ng accomplishments niya. Hindi ako naniniwala na walang ambisyon si Martin. Pag ako, lahat ng politiko may ambisyon yan. Lahat sila. Walang exempted. Lahat sila. Kung merong politiko na magsasabi na, hindi, wala akong ambisyon na maging presidente, wala akong ambisyon na maging ganyan. Ngayon ko sasabihin ko na sa inyo, umpisa pa lang, nagsisinungaling sila. Lahat sila may ambisyon. Tayo ng ordinaryong tao, may ambisyon tayo na umangat sa buhay eh. Sila pa kaya. Wag ako. Tigilan ako. Pag ba ikaw ay rank and file, nag-aambisyon ka maging bisor, siyempre, mas mataas na pwesto, mas magandang trabaho, mas magandang sweldo. Pag ba ikaw naging supervisor, pinapangarap mo rin nag-aambisyon ka maging manager, siyempre, bakit hindi? Mas magandang posisyon, mas magandang sweldo, mas maraming kapangyarihan. Pag ba ikaw ay manager na, pinapangarap mong maging assistant director, siyempre, assistant director, mas malaking sahod, mas malakas ang kapangyarihan. Tayo nga, ganun mag-isip eh. Hanggang director, hanggang CEO, hanggang whatever. Founder. Tayo nga eh. May ambisyon. How much more mga politiko?
Hindi sila Diyos. Hindi sila pinagpala sa taong lahat. Pinagpala sa lalaking lahat o pinagpala sa babaeng lahat na hindi sila nagka-ambisyon, hindi sila nagkakasala. Excuse me. Tigilan akong walang ambisyon. Wag. Kabobohan yun. Nung mga, nagpapauto kayo sa mga vloggers na pinapanood nyo. Yung mga Tambi vloggers. Maniniwala akong wala siyang ambisyon kung never siyang tatakbo for any position higher than congressman. Pag siya nagsenador sa susunod na eleksyon, hindi na ako maniniwala sa sinasabi niyo walang ambisyon. Hindi ako maniniwala. So, going back to the point. The point is this. Si VP Sara should start avoiding things like this. Ako nga, ambition ko maging boss. Awa na ako maging empleyado. Totoo. Lahat naman tayo gusto yan. O ako, nag-umpisa ako empleyado, naging bisor ako, naging manager, tapos nung naging manager ako, ayoko na maging director. Sabi ko, hindi, magiging negosyante ako. Nag-start ako magnegosyo, nagkaroon ng pandemic. Sabi ko, sige, kailangan kong alternative source of income, mag-YouTube ako. Nag-YouTube ako, naging successful naman tayo sa YouTube. Awa ng Diyos, glory to God. Ngayon, hindi ako happy sa pagiging vlogger lang. Gusto ko maging abogado. Oh, ganun yun. That's ambition. Okay lang yun. Basta yung ambition mo, legal. Walang problema dun. Pero ang pangit is kapag ginagamit mo you're circumventing laws and looking for loopholes para ma-achieve yung ambition mo, yun ang pangit. Yung umaapa ka sa ibang tao para ma-achieve yung goal mo, yun ang pangit. And sadly, yun ang ginagawa ng parehong kampo ngayon. Kaya mahirap kampihan either side eh. Mahirap kumampi sa kahit sinong side. Mas maganda talaga maging moderate ka na lang. Maganda na lang maging moderate ka. Dito ka na lang sa medyo distansya ka. Obserbahan mo sila. Maging objective ka sa pananaw mo. Tignan mo yung magandang ginagawa nila. Tignan mo rin yung mga maling ginagawa nila. And from there, saka ka magawa ng desisyon. Pero yung maging yung die hard, hardcore, di na. Sorry. Kayo na lang. kayo na lang. Ayoko. Oo, ayoko nun. It's true. Kahit saan nyo tignan. Sa kampo ng DDS, kampo ng loyalista. Ganun talaga. Wala kang kakampihan dyan. Kung papaka-hardcore ka, bahala kayo. Kayo na lang. Diba? Ganun lang kasimple yun. Again, going back. Si VP Sara should avoid situations like this. Kung dati tahimik lang si VP Sara. Kapag tinatanong siya tungkol sa mga ganito, mga controversial topics, tatahimik lang siya. Ngingiti lang siya, tatahimik. Mas okay pa yun eh. Mas okay pa yun. Kasi, ngayon, ang nagmumukhang underdog si Martin Romualdez. Diba? Babalikan ko yung punto ng underdog. Sino mo ang underdog ngayon? Si Martin Romualdez. Bakit? Siya yung binabatikos ng lahat eh. So, siya yung underdog. Siya yung underdog. So, paano? Paano gagawin natin? I don't like I don't like Martin Romualdez one bit. I used to. Not anymore. Kasi may mga nakita ako sa kanya na hindi ko gusto. Pero akin na lang yun. Akin yun. Kayo, kung gusto nyo, walang problema. But again, mga kotsero, babalikan ko lang yung punto na
kung si VP Sara magpapatuloy dito, lalo na sa mga DBS na nandito ngayon, this message is for you. This message is for you. Kung ito, ipagpapatuloy nyo, itong ginagawa nyo, itong mga sinasabi nyo, good luck. Good luck sa 2025 at good luck sa 2028. Sorry. Sorry kayo. Good luck talaga sa inyo. Ito palagi yung inaano na ito eh. 3 question mark ka pa eh. Sa kanya. May nagawa bang palpak si Martin kaya ayaw mo sa kanya? Well, what I don't like about Martin specifically is he is a very shady politician. Sabi ko na kanina eh. Hahanap siya ng mga loopholes, hahanap siya ng mga... Don't forget mga kotsero, si Martin Romualdez is a lawyer. Baka hindi nyo alam. Martin Romualdez is a lawyer. Habang nasa exile ang mga Marcos, nandito siya sa Pilipinas. Sa States pala muna. Nag-aaral siya sa States. Tapos bumalik siya ng Pilipinas para magtapos ng abogasya. At naging lawyer siya. Kasabay niya kaklase niya si... Pangalan nito, si Coco Pimentel. Kaklase niya si Coco Pimentel. So habang naka-exile ang mga Marcos, sila, itong mga Romualdez dito sa Pilipinas, umuusad ang buhay nila. Oo. Umuusad ang buhay nila. Ganun yun. That's the reality of things. Tapos nung tawag dito, nung malakas na ang bumabalik na ang lakas ng mga Marcos. Kapit bigla siya sa kapit sa mga Marcoses. Kapit kay Insan. Insan. See? He is really the definition of a trapo. Tapos nung tawag dito, nagkaroon ng tambalos-los issue, yun. Na personal na yung mga budget ng kung sino-sino. Using the Makabayan Block. Diba? Alam naman natin yun eh. Tapos, ngayon, na may gusto siyang isulong na charter change na hindi natin alam kung bakit pinagpipilitan niya yung People's Initiative na hindi naman kailangan yung People's Initiative. Yun. Pinagpipilitan niya People's Initiative. Buti sana kung yung papaltan dun sa People's Initiative, yung economic provisions, hindi naman. Hindi naman. Hindi naman economic provisions papaltan niya. Papaltan niya kung paano baguhin ang Constitution. Sino may sabi sa'yo, mood covers, totoong loyalista kay Martin Romualdez? Baka ikaw lang. Baka hindi ka loyalista ng Marcos. Baka loyalista ka ng Romualdez. So mga kotsero, I'll see all of you tomorrow sa ating next Coach Jared Live.